Patayin mo ang tangang ito. Suntukin mo ng malakas. Walang kwentang ta. Nagnakaw ka ng aking elixir. Mukhang sawa ka na sa buhay. Young master, huwag mo nang pansinin ang tanga. Hindi naman siya marunong masaktan. Mas mabuting itatapon na lang siya sa likod ng bundok para pakainin sa mga halimaw. Pa, hindi na siya nakakairita dito. Magandang ideya iyan. Pero bago yon, papakitaan ko siya ng kapalit ng pagiging gali sa akin. Huwag. Sino ka? Ang lakas ng iyong presensya. Tiyak na napakalakas mo. Alam kong malapit na ang aking katapusan. Maaari kong ibigay sa iyo ang aking katawan. Pero pakiusap, ipaghiganti mo ako at protektahan mo ang aking ina. Maraming taon na ang nakalipas. Biglang lumitaw ang Burning Demon Ancestor Wuji. Nagsanay siya ng mga ipinagbabawal na sining na nagdulot ng pagtutulungan ng 5 pangunahing sekta. Wuji, nagsanay ka na masasamang sining at nanakit ng mga inosente. Ngayon, kami, ang mga tunay na tao ng daan, ay maglilingkod sa langit at papatayin ka. Ang mundo ay magiging mapayapa lamang kapag namatay ang demonyo. Ang masasamang daan ay hindi dapat umira sa mundo. Humanda ka sa kamatayan. Mga mapagkunwaring banal. Kung gusto ninyo ang aking kapangyarihan, sabihin ninyo ng diretso. Huwag kayong magsinungaling tungkol sa paglilingkod sa langit. Mag-ingat kayong lahat. Ang demonyong ito ay may malalim at hindi masukat na kapangyarihan. Hindi natin siya kayang talunin. Magtulungan tayong lahat para patayin ang demonyong ito. Demonyo, humanda ka sa kamatayan. Ay ganda ng inyong tunay na daan. Kahit mamatay ako ngayon, hindi ako susuko. Gusto ninyo ng Yingi siya? Kunin ninyo. Uingui siya. Huwag. Zazabog siya. Bumalik kayo. Sa laban na ito, namatay ang demonyo. Akala ng mundo ay wala ng Wuji. Ako si Wuji, umalik ako. Ang may-ari ng katawang ito. Si Yitsuanling ay ipinahiram sa akin ang kanyang katawan. Kaya naman, pipilitin kong ipaghiganti siya. Ang katawang ito ay napakasira. Noong araw, napakadakila ko. Ngayon, 1% na lang ang aking kapangyarihan. Kailangan ko pang magsanay ng matagal. Napunta ako sa pinakahuling sekta sa 5 pangunahing sekta, ang Iklan. Ang taong iyon na si Xu Yuan. Siya ang gumamit ng masamang paraan para bigin ako. Ay King Xianling, saan ka nagpunta buong gabi? Hinahanap kita ng iyong ina. Nag-alala ako sa iyo. Ito ang ina ni Xuanling. Pagkatapos kunin ang katawang ito, tila nadama ko rin ang kanyang emosyon. Ang pakiramdam ng matinding emosyon sa puso, hindi ko pa ito naranasan dati. Ang buong katawan ko ay tila hindi na kontrolado. Anak, huwag ka nang mawala ulit. Pakasaktan kanila. Yakap. Huwag kang umiyak. Sa lalong madaling panahon, walang sinuman sa Kingswan Sect ang maglakas loob. Naapihin tayong mag-ina. Atay, tutuong ang multo sa abandonadong ancestral hall sa likod ng bundok. Nakita ko mismo, doon ay malamig na hangin at mga hagulgol na multo. Bigla na lang akong nawalan ng malay. Nang magising ako, puno ako ng pasa at sobrang sakit, nakakatakot talaga. Gago! Ang abandonadong ancestral hall sa likod ng bundok ay ipinagbabawal, doon noon. Nagsanay ng bawal na sining ang demonic flame ancestor. Paulit-ulit kong pinagbabawal na pumunta doon ang sinuman. Ikaw pa ang lumabag sa batas ng sect, nagpunta ka ng walang pahintulot. Tatay!
Kasalanan ni Yixuanling ang tanga. Siya ang lumabag at pumasok. Nag-alala lang ako, baka may mangyari sa kanya. Kaya sumunod ako. Isinubi naman mag-akalang tutu palang may multo doon. Sabi ka unang gabi si Yixuanling ay isang malas. Siya at ang kanyang ina ay puro problema lang sa West Wing. May maligno pa rin sa hating gabi. Ngayon naman sa Ancestral Hall, may bago na namang gulo. Nakakainis talaga. Tama si nanay, sa tingin ko, dapat na lang natin palayasin ang mag-ina. Sa King Chuan sect, tanging ito lang ang paan. Upang maging tahimik ang sect, Emga tauhan. Dalhin niyo rito si Yixuanling at ang kanyang ina para tanungin. Op. Tara na. Yi Xianling. Gago, wala ka bang respeto sa batas? Naglakas loob kang pumasok sa ipinagbabawal na lugar. Masakit. Ang sakit. Masama. Masasamang tao. Ang kahabak-habak naman ni Yang Master Xuanling. Binugbog ng ganito. Tanga naman, ano ba naman ang alam niya sa ipinagbabawal na lugar? Grabe naman si Yang Master Xuanwu. Tama na yan. May batas dapat na parusa. May disiplina dapat sa pamilya. Emga tauhan. Atakin niyo si Yixuanling sa likod bahay. Parusahan ng pagtayo magdamag, walang pagkain, walang tulog. Op. Huvak po, Sect Leader, Pakyos up. May maligno sa likod bahay kamakailan. Paano kung may mangyari sa batang tanga? Ano na lang ang mangyayari, Sect Leader? Sinabi ko si Subabay, nag-iisip ka lang na masyado dahil sa kanyang malas na aura. Malamang ay iwas pa sa kanya ang maligno. Sect Leader, Pakyos up po. Si Yixuanling ay anak mo rin. Nagkamali siya. Kasalanan mo rin sa pagpapalaki sa kanya. May kasalanan ka rin. Mga tauhan, ikulong si Suwan sa bodega. Walang sinuman ang pwedeng magpalabas sa kanya nang walang utos ko. Dalhin siya palayo. Nakikiusap ako sa inyo, ang Ginoo. Pakiusap, patawarin niyo kami. Tumayo ka. Lakat. Pakiusap, patawarin niyo kami. Talagang hinahanap nyo ang inyong kamatayan. Ang masamang hangin na ito, naiintindihan ko na. Nakakatuwa. Gumawa ng dilaw na papel sa silid-aklatan. Gamitin natin ito para gumawa ng blood rune. Tawagin natin ang masamang espiritu para magkita at mag-usap. Sino ang tumawag sa akin? Hindi alam ang pagsisisi. Isang maliit na demonyo lang nangahas ka sa harap ko. Bumalik ka sa iyong lugar. Hindi ko pa nakikita ang ganitong lakas na masamang espiritu. Ito ang Jiwiyu Prison, ginawa ko mula sa kapangyarihan ng Yinggisha. Espesyal na idinisenyo para subilin ang pinakamalulupit na demonyo sa mundo. Nakulong na dito ang maraming makapangyarihang demonyo mula pa noong unang panahon. Dapat mong maintindihan kung anong mangyayari kapag pumasok ka dito. Mas masahol pa ito kaysa sa pagkaliko ng kaluluwa. Libong beses na mas masakit. Ikaf. Uin Guesha. Ikaw ang burning demon ancestor. Wuer. Ang aking word. Pumasok ang demonyo sa katawan. Ano ang dapat gawin? Tangang tao. Hindi pa ako nagsasawa sa paglalaro. Ikaf pangtanga, nangahas kang umiwas. Ano itong kalukuhan? Bigyan mo kayo. Huwag mong kunin. Isang basag na rune lang, pinagmamalaki mo pa, habang ayaw mong kunin ng binata. Lalo kong kukunin. Tikman mo rin ang pakiramdam ng pagpasok ng demonyo sa katawan. Buvisit. Nasa retreat ang ancestor.
Hindi siya makakalabas ngayon. Wala ring mga elder sa set na marunong magpalayas ng masamang espiritu. Ito, ano ang dapat gawin? Ikaf. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang salot na nagdala kay Wur. Sa maruming lugar, kaya dumating ang ganitong masamang espiritu. Ginawa mong ganyan ang aking anak. Wala akong kinalaman dito. Bakit kayo nagkakagulo? Ano ang nangyayari, Elder Aoyang? Mga doktor mula sa Danyang Valley. Tamang-tama ang pagdating ninyo. Si Etsuan Wu ay kasalukuyang pinapasok ng masamang espiritu. Nakikiusap ako, tulungan ninyo ang aking anak. Iligtas ninyo ang kanyang buhay. Ang King Chuan sect ay sanggay ng Qian Palace. Paano nagkaroon ng pagsalakay ng masamang espiritu? Nakakatuwa. Sino ba itong masamang espiritong ito na napakalupit? Kakaiba, hindi ito ordinaryong masamang espiritu. Ito ay pinaghalong labis na kasakiman, put, at taghihiganti. Ito ay malinaw na isang halimaw ng kasakiman. Ang halimaw ng kasakiman ay hindi lamang galing sa pagnanasa ng tao, kundi pinapakain din ng masasamang hangarin. Upang malutas ito, kailangan nating alamin ang pinagmulan ng puot at sumpa, kung saan ito nanggaling. Boat. Zumpa. Si Suwan na babaeng iyon, at ang kanyang anak na tanga. Sila ang ugat ng lahat ng ito, asawa ko. Dali, dakpin mo si Suwan na babaeng iyon. Tiyak na siya ito. Naiinggit siya sa posisyon ni Wur bilang tagapagmana, kaya nagdala siya ng ganitong masamang espiritu. Na nagdulot ng ganitong kalagayan sa aking anak. Mga tauhan, pumunta kayo sa kamalig at gapusin si Suwan para tanungin. Opo. Suwan, ikaw na babaeng mapang-ahas, aminin mo. Ikaw ba ang naglagay ng masamang sumpa sa aking anak? Na nagdulot ng ganitong kalagayan sa kanya? Hindi ako. Ako ay inosente. Paano ko magagawang sumpain si Wur? Ayaw mong aminin? Suwan, mukhang. Hindi ka matututo hanggat hindi ka nasasaktan. Mga tauhan, ihanda ang parusa. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo. Talagang isang magnanakaw na napapanggap ng biktima. Kayong mga ito ang sumpain kay Xuan Ling, na nagdulot ng kanyang pagiging tanga at dahil sa inyong masasamang hangarin. Pinakain niyo ang halimaw ng kasakiman. Ngayon, kayo pa ang nagsasabing kami ang may kasalanan. At isinasisi sa mga inosente. Huvak. Sandali. Huwag niyong saktan ang aking ina. Masamang babae, pinakain mo ako ng mga anting-anting, masama ka. Ikaf na tangga. Ano ba ang sinasabi mo? Emga tauhan. Gapusin ninyo siya at dalhin palabas, ikulong siya. Opo. Baba. Bumaba ka. Hindi ito tama, bumaba ka. Hindi mo ako mahuhuli. Tama na, Ziege. Binibining Aoyang, pakawalan mo siya. Isa lang siyang tanga, nagsasabi ng kung ano-ano, dapat lang siyang ikulong sa madilim na kamalig para hindi na siya makapagsalita ng kung ano-ano Na nakakasira sa ating pagdinig. Madam Zhao, ang binatang ito ay may sakit sa pag-iisip. Maiginahayaan mo kaming mag-amo na siya sa atin siya, baka sakaling. Matukoy namin ang ugat ng kanyang sakit. Hindi na kailangan. Ito ay aming pamilyang usapin. Hindi na kailangan ng iyong pakikialam at saka, matagal na ang kanyang karamdaman, likas lang na mahina. Panginoong Yi, ang aking estudyante ay may mabuting hangarin. Paano mo nagawang maging bastos sa dakilang immortal ng Danyang Valley? Nagkakamali ka. Ang aming pagdating sa Danyang Valley ay para sa pagbati, sa paglabas ng aming ninuno na si Yi Tsuyuan. Ngunit ikaw, walang galang sa bisita. Ang paglabas ni Ginoong Yi ay siguradong isusumbong ko ito sa kanya
at makikipag-usap. NG Mayos. Ginoo. Hayaan mo ang aking guro na gamutin ka, okay? Hindi ito likas na pinsala. Sa malalim na bahagi ng mga ugat ni Yitzwanling, may nakapulupot na napakasamang sumpa. Ang sumpang ito ay kapareho ng amoy ng devouring evil demon. Ang sinasabi mong pagkain ng anting-anting, may nagpilit ba sa iyo na kumain ng hindi dapat kainin? Kaya ngayon ay ganyan ka na lang? Siya isang masamang babae. Pinakain ako ng anting-anting masakit. Ang devouring evil demon ay naakit ng soul devouring curse at kumakain ng masasamang hangarin sa loob ng sekta. Kaya ito ay naging napakalakas. Soul Devouring Curse. Ito ay pinagbabawal na dark magic. Sa pinakamagaan ay nagdudulot ng pagkabaliw. Sa pinakamalala ay pagkawala ng kaluluwa. Ang teknik na ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng mga immortal sex. Ang sinumang gumamit nito ay itatapon sa impyernong bilangguan at hindi na muling makakabangon magpakailanman. Gayon, dapat nating imbestigahan ito ng maigi at parusahan ang masasama ng nararapat na kaparusahan. Ang aking linger, patawad. Walang kwenta ang iyong ina. Hindi kita naprotektahan. At nagdusa ka ng ganito kalaki. Hindi ako, siya. Zisuvan. Ginagamit niya ang sarili niyang anak. Bilang eksperimento, mula nang mamatay ang kuya, Ang dating Panginoon, si Suwan, ay naglagay ng masamang sumpa sa kanyang anak. Gusto niyang gamitin ang buhay ng anak niya para maghiganti. Siya ang ugat ng lahat ng ito at ngayon ay gustong ibaling ang sisi. Sa akin, tunay na kasuklam-suklam ang kanyang puso. Magaling magpanggap ang babaeng ito, pero sayang. Devouring Evil Demon, oras na para lumabas ka. Ikaw ang tunay na salarin. Ikaf, Paano mo nasabi yan? Hindi ako. Ikaf. Hala, lalabas na ang masamang espiritu. Ikaw ang naglagay ng sumpa. Ang nagbigay buhay sa akin. Ikaf rin. Ano NG kalokohan, yang sinasabi Montag? Madam Zhao, kumpleto ang ebidensya. Wala ka nang maaring ipagtanggol. Mahal, tulungan Montag ako. Huwag mo akong pabayaan. Elder Oyang, bese lamang sa salita ng demonyo, naghuhusga ka agad. Hindi ba't masyadong padalos-dalos? Ang aking asawa ay takot pa nga sa manok. Paano siya gagamit ng ganitong masamang ritual? Ang pangunahing dapat gawin ngayon ay alisin ang demonyo sa anak ko at iligtas ang kanyang buhay. Tungkol sa aking asawa, ipiit muna natin siya at pag-imbestigahan ang katotohanan bago magdesisyon. Ano sa palagay mo? Master Yi, sinabi ko na, ang masamang espiritong ito ay bunga ng sumpa at tuot. Kung gusto nating malaman ang totoo, dapat tayong magsimula sa naglagay ng sumpa. Kung si Zhao nga ang may gawa, malalaman natin sa pagsubok. Mga walang kinalaman, umalis kayo. Mahal, huwag mo akong pabayaan. Tulungan Montag ako. Tumahimik ka. Mga lihim na hangarin, ugat ng kasalanan, daloy ng espiritu, pagpapakita ng masama. Paghiwalayin ang pinagmulan, ang masama ay mawawala. Kabanalan ng langit at lupa. Linisin ang karumihan. Ipakita ang kasalanan. Master, ayos ka lang ba? Okay lang. Napakalakas ng hayop na ito. Hindi pa ako nakakita ng ganito kalakas na masamang espiritu. Hindi ko kayang hulihin mag-isa.
Linga, ano ang nangyari sa'yo? Kakaiba. Parang nanaginip ako. Ina, anong nangyari sa akin? Ksuanling. Gumaling ka na. Matapos saktan ni Zhao ang masamang espiritu, ang sumpa sa loob ni Yetsuanling. Parang nawala na. Ginoo, anong ginagawa mo? Kailangang ituloy ang palabas, ang simpleng sumpang ito. Kaya kong alisin sa isang kisap mata. Oras na para bawiin ang pain. Nawala nga ang kanyang kapangyarihan. Punong Ye. Malinaw na ang katotohanan, ano pa ang masasabi mo? Ang taong nasa tabi ko, gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Pinahamak niya ang batang Panginoon, malaki ang kasalanan. Enga tauhan. Narito. Dalhin siya palayo. Opo. Punong Ye. Pansamantalang nakatakas ang masamang halimaw. Ito ay nabuhay dahil sa sumpa ng pamilya Zhao. Maaari itong bumalik anumang oras. Kaya, para sa kaligtasan ng sekta, dapat ilagay si Zhao sa isang lugar na may proteksyon ng barrier at bantayan ng mabuti. Lahat ay susunod sa desisyon ng mga matatanda. Magpapadala tayo ng mensahe sa ibang mga sekta para dumalo agad ang kanilang mga matatanda. Dapat sana ay para sa pagdating ng dakilang ninuno ng pamilya Ye. Bago iyon, napakahalaga ng seguridad ng sekta. Ilagay muna si Zhao sa templo sa likod ng bundok. May barrier doon. Hindi lalapit ang karaniwang masasamang espiritu. Kumusta na ang aking anak na si Xiao? Makakabalik pa ba siya sa dati? Malubha ang nangyari sa iyong anak, nasira ang kanyang mga ugat, nawasak ang kanyang pundasyon, hindi na siya makakapagsanay pa. Kung mabubuhay pa siya ng ilang taon, biyaya na iyon. Ako. Yixuan Wu, Pamilya Zhao. Nararapat lang ang parusang ito sa inyo. Yisong, ikaw naman ang susunod. Hindi kita naalagaan ng maayos, kaya nagdusa ka ng ganito. Buti na lang bumalik ka sa dati. Kung hindi, hindi ako mamamatay. Dahil pag namatay ako, lalo ka nilang abusuhin. Inay, mula ngayon, walang makakapanggulo sa atin. Ang lupit naman ng bahay na ito para kaming mga pulubi. Hindi pwede. Kailangan kong lumipat sa mas komportableng lugar. Sa buong sekta, tanging ang kwarto ng puno lang ang bagay sa akin. Anak, naglalaro ka na naman ng isip. Malinaw ang isip ko. Anak, malaking problema ang nangyari sa Kingsuan sect. Huwag na nating dagdagan ang mga problema ni Punong Yi. Ziga na? Si Yisong ang nagbigay sa atin ng sirasirang bahay at basura pagkain. Ang anak niya, palagi akong sinasaktan at minumura. Si Ginang Zhao pa ang punot dulo ng lahat ng ito. Ngayon, pati ikaw ay parurusahan nila. Mga ganit, nag-aalala ka pa rin para sa kanila. Anak, naglalaro ka na naman ng isip. Hindi natin kayang talunin si Yisong. Siya ay pinagpala ng ating dakilang ninuno. Sa Kingsuan sect, kapag siya ang kinainisan natin, wala na tayong matitirhan. Ina, huwag mo nang gawin ito. Yexuiwan. Matandang taksil. May hustisya ang langit. Dinala ka mismo sa harap ko. Lumabas ka. Malugod naming tinatanggap ang dakilang demonic ancestor. Maganda ang pagkakagawa mo. Isang karangalan para sa isang maliit na demonyo na matawag ng demonic ancestor. Hindi. Huwag mo akong sakupin. Gagawin ko ang lahat ng iyong ipag-utos. May isang maliit na bagay na kailangan ko sa'yo. Sundin ko ang iyong kagustuhan. Alam kong ikaw ay evil devouring demon, isinilang mula sa sumpa ng Zhao clan. Kaya tiyak na nais mo ang pinagmulang essence. Yan ang pinakamainam mong pagkain. Tama ka, naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Ipakita mo ang kakayahan mo. Sundin mo lang ang sasabihin ko. Magaling. Salamat sa papuri, Demonic Venerable. May bagong misyon ako para sa'yo.
Tumatalima sa utos ng demonic venerable. Ama. Si Yixuanling. Siya ang gumawa nito sa akin. Pagkatapos ko siyang makita, nawalan ako ng malay. Yixuanling. Alam ka una, ang batang yan ay isang malas. Noong namatay ang aking kuya, dapat siya ang maging sect leader. Kung hindi siya naging tanga, hindi ako makakakuha ng kapangyarihan. Ngayong nagising na ang salot na ito at sinira ang aking war. Lalo na siyang hindi dapat mabuhay. Ama, ipaghiganti montak ako. Sect leader. Sect leader, may masama. Ayon sa mga bantay ng Ancestral Hall, si Madam Zhao. Navala, may barrier sa likod ng bundok. At may mga bantay, paano siya biglang nawala? Ayon sa mga bantay, nang sila'y magpalitan, wala na siya roon. Parang navala na lang bigla. Tara tingnan natin. Ziga. Dapat maging lihim ito. Huwag dapat malaman ng Aoyang faction. Opo. Terra. Elder Aoyang, binibining Aoyang. Hating gabi na. Bakit kayo nandito? May narinig akong kakaiba sa labas ng bintana. Parang nakita ka o si Madam Zhao. Mabilis na dumating mula sa likod ng bundok at dinala ang aking mga estudyante. Kayo, nag-antay ba kayo sa akin? Mazama, huwag kayong magmalaki. Mga estudyante, bumuo ng formation. Zugurin ninyo. Ang hina ninyo. Ha ha ha. Si Zhao ay sinakop na ng demonyong kumakain ng kasamaan. Lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Pinagsama niya ang enerhiya ni Zhao. At pinagsama sa kanyang puot, nag-anyo na ito. Naku, hindi na ito ordinaryong masamang espiritu. Bumuo ng formation. Elder, napakalakas na masamang ito. Umalis na tayo. Hala, Patriarchy. Huwag kang alis ng ganito. Elder, tulungan mo ako. Ang sumpa ko ay galing din sa iyo. Ikaw ang pumatay sa iyong kuya. Ikaw ang nag-utos kay Zhao na sumpain. Ginawa mo ang lahat para sa kapangyarihan. Ang iyong kasamaan ay pagkain din para sa akin. Ha ha ha. Tigilan mo. Bitawan si Patriarchy. Immortal Sister, ayos ka lang. Hayop ka. Tigilan mo. Ang zakit. Mabuti. Magaling ang pag-arte mo, maliit na demonyo. Jinya, ayos ka lang? Ayos lang ako, Master. Young Master Xianling, ayos ka rin ba? Kanina, may inihagis kang Jedi. Ano iyong? Napakalakas pala. Kaya nitong pigilan ang malakas na demonyong kumakain ng kasamaan sa isang igla. Iyon ay pamana sa akin ng aking ama. Kanina, nakita ko na napakadelikado ng demonyong kumakain ng kasamaan. Sa paniko, itinapon ko na lang. Hindi ko inakalang epektibo pala. Yun pala ay artifact ng dating patriarch.
Ang jade na yon ay isa lamang sa mga artifacts sa Nine Nether Prison. Pinakakaraniwan lang pero sapat na para sa pag-arte. Pamana pala yon. Ang galing, ang galing. Buti na lang mabilis kang kumilos kanina. Kung hindi, baka mawalan na tayo ng buhay. Siyempre, kailangan din nating pasalamatan ang kaluluwa ng dating patriarch. Na. Elder Aoyang. Tingnan natin si Patriarchie, ano na kaya ang nangyari sa kanya? Tama. Nawala ang lahat ng kanyang martial arts at foundation. Tulad ng kanyang anak, siya ay isang basura na ngayon. Iyan ang kapalit. Pinatay ang sariling kapatid na lalaki at naglagay ng sumpa kay Xuanling na Panginoon. Sa huli ay nasaktan din siya. Talagang nagdulo siya ng sariling kapahamakan. Hindi na siya makakaligtas. Ngayon, ang Panginoon at ang Batang Panginoon ay parehong nasira. Ang ating King Chuan Sek, hindi ba't malapit na magwakas? Yex Wanling. Ako na ang gumanti para sa'yo. Ito na lang ang kapalit ng pagpapalaya mo sa akin. At ang pagpapahiram mo ng katawan na ito. Susunod, gagawin ko na ang aking mga dakilang plano. Ang King Chuan sect ay dumaan sa malaking trahedya. Ang Panginoon na si Ye at ang Batang Panginoon ay parehong naging ganito na. Pero ang sect ay hindi pwedeng walang pinuno kahit isang araw. Ikaw ang nag-isang anak ng dating Panginoon at ang tanging dugo ng angkan ng Ye. At sa tingin ko sa iyo, ngayon ay bumalik na rin ang iyong malay. Sa oras ng pangangailangan ng King Chuan sect, kailangan mong tumayo at amunuan ang sect, hindi Twitter. Ibangon ang King Chuan sect. Ito ay, Ginoong Xuanling, mayroon kang magandang ugali, naniniwala ako sa iyo. Na kaya mong ilabas ang King Xuan Sek sa kahirapan. CJ. Para sa King Xuan Sek. Para sa mga ninuno ng angkan ng Ye. Ako ay handang tanggapin ang posisyon ng Panginoon. Ito ba talaga ang kwarto ng Panginoon? Talagang naging Panginoon ka na. Sa isang gabi lang, paano ito possible? Ito ay nararapat lamang sa atin. Marahil ang kaluluwa ng ating Ama sa Langit. Ang nagbigay ng parusa sa mga nagkasala. At ibinalik sa atin ang biyaya na para sa atin. Madam, kain na po. Halika, ina. Halika, Ang sarap naman nito. tikman mo. Dapat mong tamasahin ang buhay. Nangako ako sa iyo na hindi kita pahihirapan at tutuparin ko yon. Anak, parang nagbago ka. Ang tao ay nagbabago pagkatapos ng malaking pangyayari. Kumain ka na, malapit nang lumamig ang pagkain. Sige. Masarap ba? Kumain ka pa. Halika. Ajin, matagal na tayong naka-engage. Ito'y napagkasunduan ng mga nakatatanda. Sa huli, ikaw pa rin ang magiging asawa ko. Bakit mo ako pinapakitaan ng laming? Ye King, Ginoo. Tungkol sa pagpapawalang bisa ng kasal, nasabi ko na ito sa aking guro. Pumayag na siya pagkatapos ng pagpupulong ng Immortal Alliance. Pupunta siya sa inyong bahay para ipawalang bisa ang kasal. Ako si Ouyang Jin, hindi ako magpapailalim. Kung wala akong makikitang taong tunay kong mamahalin, hindi ako mag-aasawa. Ipapawalang bisa ang kasal. Ajin, ang ginagawa mo ay ikinahihiya ng dalawang malalaking pamilya at ng mga nakatatanda. Sa buong mundo, sino pa bang lalaki ang mas veterano kaysa sa akin? At mas angkop para sa iyo? Ajin, magising ka na. Ako ang tagapagmana ng Scarlet Flame Palace. Ang lolo ko ay si Yi Tsuyuan. Ye King, Ginoo. Maging desente ka naman. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng lakas. Xuanling, Ginoo. Narito ka na.
Siya na ngayon ang taong mahal ko. Ang tagapagmana ng King Suansek, si Xuanling. Yamang nagpahayag na si Binibining Ouyang. Mas mabuti pang umalis ka na. Yi Xianling. Ikaw ba ang bagong hinirang na puno ng King Chuansek, ang tangang ito? Sa ilalim ng aking Scarlet Flame Palace, naglakas loob kang lumaban sa iyong nakatataas. Hindi mo alam ang iyong kinabukasan. Kanina, 1% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Ayaw kitang masaktan. Ah, ganun pala. Ang hina mo. Ang tagapagmana ng isa sa 5 dakilang pamilya, ang Scarlet Flame Palace, ganito lang ang kaya mo. Mukhang ang 5 dakilang pamilya ay lalong humihina sa bawat henerasyon. Dapat na itong magwakas. Kung hindi lang ako dapat magpakita ngayon. Matagal na kitang winasak. Pero, pwede pa rin kitang sirain. Pag-isipan ko muna, sirain ko muna ang iyong kamay. O kaya ang iyong paa. Anong ginagawa mo? Yiking, kaibigan. Bakit pa tayo mag-away dito? Makalipas ang 4 na araw, magtitipon ang 5 dakilang pamilya sa Chanwen Court para pag-usapan ang mahalagang bagay ng Immortal Alliance at tumili ng pinuno. Ngayon, mas mabuting panatilihin ang kapayapaan at iwasan ang gulo. Yi Xuanling, swerte mo sa pagkakataong ito. Dahil na rin sa respeto sa puno ng Lingqiao Palace, hayaan na kitang mabuhay. Sa totoo lang, ang pagpupulong ng Immortal Alliance ay para lamang sa 5 dakilang pamilya. Ang may karapatang dumalo. Kung hindi ito gaganapin sa teritoryo ng King Chuansek, Hindi mo ako makikita. ang ating dalawa ay may utang na dapat pag-usapan. Sa ibang araw na lang. Maraming salamat, Panginoong Fang, sa paglutas ng gulo. Walang anuman, Binibining Aoyang. Pero itong Panginoong Yi. Kanina lang, ang lakas ng palad mo. Si Fang Yinzhao. Mas may mata kaysa sa tangang si Yeking. Pero hindi pa ngayon ang tamang panahon para magpakita. Sobra ang papuri mo, Panginoong Fang, ginamit ko lahat ng lakas ko. Para lang masalo ang isang suntok niya. Paumanhin talaga kung wala ng ibang bagay. Aalis na muna ako. Hindi ko inaasahan. Tayong mag-ama. Naabot sa ganitong kalagayan dahil sa masamang iyon. Balita ko, hindi maganda ang kalagayan ninyong mag-ama. Dumating ako para dalawin kayo, hindi ko inakala. Naabot ninyo ang ganitong kalagayan. Panginoong King, kailangan mong ipagtanggol ako. Malinaw na sinaniban ng demonyo si Yetsuanling. Kaya kami napunta sa ganitong kalagayan ngayon. Ang aming King Chuan Sect ay nasa kanyang kamay na. Mukhang malapit nang bumagsak ang King Chuan Sect. Bakit ko narinig na kayo ang pumatay sa pamilya ng dating Panginoon? At binigyan siya ng sumpa para maging tanga. Munting Panjanoon. Malaking kasinungalingan iyon ay gawa ng masamang engkanto. Walang katotohanan, paano mo mapagkakatiwalaan ang salita ng isang engkanto? Isipin Montak. Isang tanga, biglang naging normal, ito. Sa tingin ka o. Malinaw na kasabot niya ang masamang engkanto. Sila ay magkasama. Tama ang sinabi ng ama, ganito pala. Kung totoo ang sinasabi ninyo, na si Yetsuanling ay talagang nakipagsabwatan sa masasama. Dapat siyang patayin, ang King Chuan Sec ay sakop ng aming Chiyan Hall. Ako si Yi King, ako ang magbibigay ng katarungan. Maraming salamat, Panginoong King. Ang katawan na ito ay masyadong mahina at nasira ng sumpa. Ngayon, bahagi akong naabot ang 40% ng lakas. Sapat na para supilin ang ordinaryong Golden Core Demon, pinakamalakas na sa mundo. Para sa akin, masyadong mabagal pa rin. Mukhang kailangan kong maghanap ng paraan para mapabilis. Naroon ba ang Panginoon? Ano ang kailangan? Panginoon, ang ilang Panginoon at matatanda ng 5 dakilang pamilya. May mahalagang bagay daw na pag-usapan. Kailangan mong pumunta agad. Yixu Anling, naiintindihan mo ba? Hindi ka karapat-dapat na umupo sa posisyon ng pinuno ng King Chuan Sec. Ang King Suansek ay itinatag ng aking ama at bilang kanyang nag-iisang anak. Ako ang natural na tagapagmana ng posisyon, bakit hindi ako karapat-dapat? Tama na ang iyong ama ang dating pinuno,
Ngunit nang siya ay pumanaw, si Elder Yesong ang nagpapanatili ng kaayusan. Siya rin ay may dugong Ye, kahit na siya ngayon ay may siya na mga ugat. At walang kasanayan sa martial arts. Hindi pa rin dapat basta-basta ibigay ang posisyon ng pinuno. Pinuno Ye King, mali ang iyong sinabi. Si Yesong ay pumatay sa dating pinuno at nagplano na kunin ang posisyon. At naglagay ng sumpa kay Pinuno Xuanling. At nag-alaga ng masasamang espiritu, hindi mapapatawad. Gusto sana naming hintayin ang pagdating ng 5 pamilya upang pag-usapan ito sa pulong ng Immortal Alliance. Ang ganitong tao, Paano pa siya magpapatuloy bilang pinuno? Elder Ouyang. tayo ay parehong nasa tamang landas. Kaya hindi tayo dapat maniwala sa mga kasinungalingang ito. Narinig ko na ang tungkol dito, ang pagpatay sa kapwa at paglalagay ng sumpa. Ang mga tsismis na ito ay galing lamang sa isang. Taong sinaniban ng masamang espiritu, hindi ito mapagkakatiwalaan. Hindi dapat taniwalaan. Ngunit kay Young Master Shenling, ay mayroon talagang soul-devouring curse. Aking sariling napatunayan. Paano mo ito ipapaliwanag? Ang aking kapangyarihan at kakayahan sa medisina. Ay hindi kayang linlangin ng isang espiritu. Hindi ito sigurado. Ang sumpa na ito ay maaring ilagay ng sinuman. Kahit na ng ina ng batang ito. Hindi siya maaring alisin sa listahan ng mga sospek. Magaling ka talaga, Yeking. Gusto ko sana hayaan kang magpakasaya ng ilang araw pa. Pero ang dami mong sinasabi, puro kasinungalingan. Binabaliktad mo ang katotohanan, puro kadaya. Kung ganito lang, hayaan mong turuan kita. Ng pinakamahalagang aral sa buhay. Tama si Young Master Yeking. Ako si X1 Ling. Ay talagang hindi karapat-dapat. Ang kaguluhan sa King Xuan Sect ngayon ay dahil sa masamang espiritu. Hanggat hindi natin ito napapatay, ang posisyon kong ito ay hindi magiging matatag. Si Pinuno Yi at si Young Master Xuan Wu ay parehong biktima ng masamang espiritu. Si Madam Zhao ay hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik bilang pinuno. Dapat kong ipaghiganti sila at patayin ang masamang espiritu. Ito ang pinakamahalagang bagay ngayon. Yung Master Xuanling ay talagang may malalim na pag-unawa. Isang taong may paninindigan. Malakas ang kapangyarihan ng demonyong kumakain ng kasamaan. Hindi ko kayang labanan mag-isa. Buti na lang narito rin gayon S.I. Young Master Yiching. Narito rin S.I. Young Master Yunsao. Tayo pong lahat ay mga batang may talino. Sama-sama nating puksain ang demonyo. Tiyak na mapapasuko natin ang hayop na iyan. Pero, Ano ang alinlangan ni Elder Aoyang? Pagkatapos nating patayin ang demonyo noon, dinukot ng demonyo ang pamilya Zhao. at sinipsip ang buhay ni Yesong. Etnik Xuanwu. Lumakas ang kapangyarihan nito. Baka ito'y nagtago sa mundo ng mga tao. Ito. Mahirap hanapin ang bakas nito. Mukhang napakahirap nga. Kaya mas dapat nating itong puksin agad. Patayin ang demonyo. Protektahan ang sangkatauhan. Ito ang tungkulin nating mga dakilang pamilya. Ano man ang mangyari, dapat nating hulihin ang demonyong ito. Puksain agad, sasama rin ako. Anong nagtago sa mundo, walang ganoon. Nasa aking 9 Hells prison lang ito. Pwede itong lumabas anytime para magpakita. Isang maliit na demonyo lang, nahihirapan pa ang Elder, ang mga bagay na ito. Ipagkatiwala mo sa akin, si Yiking. Ako lang, kayang-kaya ko ito. Noong nakaraang araw, nag-research ako sa mga libro at sa isang lumang libro. Nabasa ko ang kwento tungkol sa demonyong kumakain ng kasamaan, sinasabi doon. Ang demonyong ito ay laging babalik sa pinanggalingan, kahit na ngayon ay dinala nito ang pamilya Zhao. Pero noong nakaraan, sinabi rin nito, Uncle Yesong. Isa ka rin sa mga pinanggalingan nito, kaya naisip ko. Kung gagawin nating pain si Uncle Yesong. Para lumabas ito. Yiksu Anling, gusto mo na naman akong saktan. Uncle, huwag kang mag-alala. Sa ngayon, wala na akong ibang paraan. Para patunayan hindi ako nagsisinungaling. Ipapakita ko sa inyo ang lumang libro na ito. Para mabasa ninyo at saka. Nandito si Young Master Yeking, ang batang bayani. Tiyak na ligtas tayo. Ang ganda ng salita mo. Nandito ako eh. Ang demonyong kumakain ng kasamaan, walang problema, ang paraan na ito. Kahit na medyo extreme, pero ang demonyong ito ay talagang galing sa sumpa at tuot. Pagbalik sa pinanggalingan, ay isang magandang subukan. Young Master, makinig ka muna sa akin. Pakinggan mo ako, ito. Tiyak na si Yetsuanling iyon. Ang bitag na inilagay niya, gusto niya akong patayin. Pa sa King Chuan Sec, para sa dakilang layunin, kailangan mong makiisa. Nandito ako. Walang makakagulo, kakakapatid, pakinggan mo ako. Nawala na ang lahat ng lakas ko, wala na akong silbi,
Hindi ko talaga kaya. Nilamon mo na lahat ng lakas ko. Tatay. Ngayong gabi. Sa Ancestral Temple sa likod ng King Chuan Sect, ako mismo, ang mag-akay sa demonyong kumakain ng kasamaan. Sana ay sama-sama tayong kumilos upang tuluyan itong lipulin. Sige, kung ganong ako ay gagawin ang lahat na makakaya. Si Fang ay handa ring tumulong sa abot ng makakaya. Ito ang lumang aklat na binanggit ko kanina, nakasulat dito. Ang paraan para maakit ang demonyong kumakain ng kasamaan, pakitingnan nyo. Ito kaya ang matagal nang nawawalang talaan ng lahat ng kasamaan. Diyos ko, ito ay pambihirang aklat na naglalaman ng mga lihim na masasamang espiritu sa mundo. Walang katumbas ang halaga nito. Tingnan ninyo dito, talagang nakasulat kung paano supilin ang demonyong kumakain ng kasamaan. Ang iyong ama ay tunay na dakila. May ganito palang kayamanan. Kung ang lumang aklat na ito ay natagpuan sa ilalim ng aking Qian Hall. Kung gayon, ang ritual para maakit ang demonyo ngayong gabi ay ako ang maghahanda. At ako ang magsasagawa ng seremonya. Ang kasamaan ang magiging gabay, ang dugo ang handog, sumunod sa utos. Demonyong kumakain ng kasamaan, lumabas ka sa dilim. Ginoong Swanling, ang talaan ng lahat ng kasamaan na ibinigay mo ay matagal nang nawawala, isa itong sinaunang kayamanan. Hindi ko inakalang makikita ko pa ito sa aking buhay. Wala na akong panghihinayang kung mamatay man ako. Ang iyong ama ay tunay na dakilang ermitanyo. Talaga? Hindi ko alam na ito pala ay isa lamang sa mga kalat na nakuha ko noon, ginamit ko lang bilang unan. Hindi ko inakalang magagamit pa ito sa ganitong paraan. Siyempre, ang gamit nito ay higit pa rito. Magsisimula na ang palabas. Ang masamang espiritu ay babalik, mag-ingat kayo. Yisong. Hindi ka o inakala Na ikaw mismo ang lalapit. mabuti. Ang aking pinagmulan at laman, sa wakas ay nagkaisa. Mundo, ang tagal kong hindi nakabalik. Paano ito nangyari? Paano may 3 patay? Ang sinumang hindi abot sa antas ng dakilang pag-akyat, na gumamit ng mga pamamaraan ng aklat na ito, ay tiyak na lulunin ng masamang espiritu, mawawalan ng kontrol. Ano ang nangyayari? Hindi ko makontrol ang aking katawan. Tayo'y mag-isang katawan, hindi ba? Masamang nilalang, huwag kang mamalaki. Yung Master Fang, magtulungan tayo laban sa tao. Elder Aoyang, tayo'y bawat isa'y lalaban sa isa. Sage. Young Master Swanling, ipagtatanggol kita. Ako ang pinuno ng apoy na demonyo. Unang beses kong nakatagpo ng taong nais akong protektahan.
Tama na ang pag-arte, oras na para tapusin ang palabas na ito. Ang sarili mong kasamaan ang magpapahamak sa iyo. Ang mga pangyayari ngayon, sa aking paningin, ay malinaw na. Ang masamang hangarin ng demonyong sumisira ay nagmula kay Zhao at Yesong. Dahil alam na niyong Master Fang ang katotohanan, ako'y handang maging tagapagarantiya para kay Young Master Yi Xuanling. Siya ay tunay na tagapagmana ng lahi ng Ye, subalit siya ay pinagsamantalahan ni na Yesong at ang kanyang asawa. Nararapat siyang makatanggap ng patas na pagtrato at mabawi ang kanyang nararapat. Tama ang sinabi ni Elder Aoyang. Ang iming Ling Xiao Sword Sect ay handang maging tagapagarantiya. Engi kalinizan ni Young Master Yi Xuanling. Maraming salamat sa inyong dalawa sa pagbibigay ng katarungan para sa akin. Mamatay kayong lahat. Hindi maganda. Si Yiking ay nawalan na ng kontrol. Dalin SI Young Master Yiching Peleo. Jin Air. Alam ng iyong guro na gusto mong kanselahin ang kasal. Sa kasalukuyang sitwasyon, susundin ko ang iyong kagustuhan. Pagkatapos ng pagpupulong ng Immortal Alliance, pupunta ako sa Scarlet Flame Hall. Pakanselahin ang kasal. Ngayon, si Ye King ay nawalan na ng kontrol. Nawala ang kanyang pag-iisip. Kung ngayon tayo magsasabi ng pagpapawalang bisa sa kasal, baka tayo'y pag-usapan. Sasabihin nila na ang pamilya Uyang ay nagsasamantala sa kalagayan. Hayaan mo silang magsalita. Kahit lahat ng tao'y tawanan ako, hindi ko. Ipagkakatuwa ang iyong buong kaligayahan. Salamat sa iyo, Guro. Malapit na magsimula ang pagpupulong ng Immortal Alliance. Ngunit ang iyong master ng Scarlet Flame Hall ay nawalan ng kontrol. At naging ganito. Talagang nakakalungkot. Sa aking palagay, Zizin Yua Yixuan, ang pinakamamahal sa kanyang nag-isang apo. Kung makikita ni Yiking ang ganito sa labas ng gate, malamang masasaktan siya ng labis. Ang sarap ng tulog na ito. Xuanling, gising ka na ba? Maga pa pala. Inumin mo itong sopas ng manok. Ikaw, kakagaling mo lang sa malubhang sakit. Araw-araw kang nagpapagod. Kailangan mong magpahinga ng maayos. Ayon sa mga estudyante, kagabi sa Ancestral Hall sa likod ng bundok ay may nahuling demonyo. Napakadelikado, kahit ang iyong master ng Qian Hall ay naaksidente. Anak, hindi ko hinihiling na yumaman ka. Ni ang maging leader ng sect. Ang gusto ko lang ay ligtas ka, huwag ka nang sumabak sa panganib, okay? Huwag kang mag-alala nanay, walang makakasakit sa akin ngayon, saka. Ang King Xuan Sect ay tahimik at mapayapa. Ang pamilya ni Yesong ay tuluyan ng naalis. Magpahinga ka na lang at maging masaya. Kung gusto mong maging masaya at panatag ang puso ko, ikaw naman. Mag-asawa ka na at magkaanak. Ikaf, hindi ka na bata. Dapat mo nang palawakin ang angkan ng Ye, gusto ko nang magkaapo. Sino po ang nasa loob? Si Ouyang Jin po ay humihiling ng audience. Bilis, si Aoyang na babae, maganda ang babae na ito. Maganda at mabait ang ugali. Tuloy po kayo. Sect Leader Yi. Kumusta po kayo, Lola? Nag-effort si Ajin na magluto ng herbal soap na pampakalma. Para sa iyo at saka. Nasa harap na bulwagan sila yung Master Fang at ang Master. Naghihinga sila para pag-usapan ng mahalagang bagay. Napakabait mo talaga, Aoyang. Aoyang, umupo ka, tamang-tama ang pagdating mo. Si Xuanling ko, pinag-usapan namin ang pag-asawa. Pag-aasawa. Salamat, Immortal. Itong herbal soap ay iwan ko muna dito, gagamitin ko mamaya, tingnan mo. Huwag natin patagalin si Elder Aoyang. At si Young Master Fang, tara na. Elder Aoyang, bukas na ang Immortal Alliance Conference. Ngunit si Master Yiking ng Qian Hall ay nawalan ng kontrol sa kanyang kapangyarihan. At nawala sa sarili, kung mawawala ang isa sa 5 great families, hindi maganda. Dapat ba nating ipagpaliban ang conference?
At hintayin muna si Senior Yetsu Yuan na lumabas ng retriya. Bago pag-usapan, tama ang iniisip niyong Master Fang. Ang Qian Hall bilang isa sa 5 great families. Kang Walong representative. Talagang hindi maganda. Hindi ako sang-ayon. Isang simpleng tagapagmana ng Red Flame Hall lamang, nalulong sa kapangyarihan. Ano ba ang malayong mangyari? Ang pagpupulong ng Immortal Alliance ngayon ay para pumili ng bagong pinuno, ngunit ang Red Flame Hall ay walang may papakitang karapat-dapat na kandidato. Kaya automatiko itong ituturing na sumuko. Narito ang 4 na dakilang pamilya, at darating din si Xiaomian mamayang gabi. Hindi dapat masayang ang pagod nating lahat na naglakbay ng malayo. Bukas, tuloy ang pagpupulong ng Immortal Alliance para pumili ng bagong pinuno. Kumusta ka, Punong Hua? Mas mabuti siguro kung Takapakmanang Yiksu Anling ang kumatawan sa Red Flame Hall sa pagpili ng bagong pinuno. Ano sa palagay mo? Ako? Tama. Ang iyong King Chuan sect ay dating nasa ilalim ng Red Flame Hall. At ang pagpili ng bagong pinuno ngayon ay gaganapin sa King Chuan sect. Ngayong bumalik na ang iyong pag-isip at may mahiwagang sandata ka. Kaya ikaw ang dapat na dumalo sa pagpili ng bagong pinuno. Sa tingin ko, bagay na bagay ka. Tama si Elder Ye, napakagandang ideya ito. Kung may alinlangan ka, hindi mo kailangang sumali sa laban sa pag-uusap na lang. Makinig ka na lang doon bilang kinatawan ng Red Flame Hall. Kapag lumabas na si matandang Yexuyuan, may papaliwanag tayo sa kanya. Totoo, si Elder Yi ay tunay na tagapagmana ng angkan ng Yi. At si Elder Aoyang ang gumagarantiya, kaya katanggap-tanggap ito. Ito. Bata pa ako at kulang sa karanasan. Baka hindi ko kayanin ang responsibilidad. Ang taong ito ay mas kaaya-aya kaysa kay Yiping. Ziga na. Kung ganun ang sinabi ni na Elder Aoyang at Punong Fang, ako'y pipilitin na lang tanggapin. Napakabuti nito. Panginoon, si Yitzuanling ang bagong puno ng King Chuan sect. Lubos kong sinaliksik, 5 araw lamang ang nakalipas. Isang mangmang at walang kwentang tao pa siya. Araw-araw ay inaapi ni Yisong at ng kanyang ama. Ngunit sa ilang araw lamang, himalang bumalik ang kanyang pag-iisip. At natural na naging puno ng King Chuan sect. Walang makitang kahinaan. Zanan ga ay ganun. Ang posisyon ng pinuno, tiyak kong mapapasakin. Hindi dapat magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Huwag kayong mag-alala, Panginoon. Sa loob ng 10 taon ng inyong pagsasanay, nagtagumpay kayo. Ngayon, kayo na ang pinakamalakas sa 5 dakilang pamilya. Walang sinuman ang makakapantay sa pamilya Aoyang. Nag-withdraw na sa pagtakbo bilang pinuno ng alyansa. Ang natitira, making ito man si Fang Yonshao and Giling Xiao Swat Sect. Ozi Hua Jinglu and Geek Swan Wingate. Walang sinuman sa kanila ang makakatalo sa inyo. Ang inyong lingkod ay naghihintay lamang sa pag-akyat ninyo bilang pinuno ng alyansa upang pag-isahin ang lahat ng immortal sects sa mundo. Ang mundong ito ay tiyak na magiging akin. HMP. Pangulo, mukhang masaya ang inyong pakiramdam. Oo. Kagabi. Ang pinakamagandang gabi sa buhay ko. Binabati ko kayo, Pangulo. Sa pagpupulong ng Immortal Alyansa ngayong araw, tiyak na makukuha ninyo ang posisyon ng pinuno at matupad ang inyong hangarin. Zuempre naman. Ang posisyon ng pinuno at siya, pareho kong kukunin. Gayong Araf. Sa pagpupulong ng Immortal Alyansa, nagsama-sama ang mga dakila. Ako si Uyang Tsin. Kinatawan ng mga elder ng iba-ibang sect, ipinapahayag ko na ang pagpupulong ng Immortal Alyansa ay opisyal na magsisimula sa lupain ng Kangchuan. Ang mga immortal at demonyo ay magkasamang nabubuhay. Matagal nang nawawala ang balanse ng langit at lupa. Upang ibalik ang kaayusan ng daang immortal at labanan ang masasamang landas, kailangan natin ng isang pinuno na may mataas na reputasyon at tambihirang kakayahan upang pamunuan ang lahat ng sect at labanan ang mga kaaway. Kaya sa pagpupulong ng Immortal Alyansa ngayon para pumili ng pinuno. Layunin nito ang pagliliwanag ng tamang landas. Ngunit, ang pagpili ng pinuno ay hindi basta-basta at hindi lamang tungkol sa kakayahan o lakas ng labanan. Kaya kasama ang mga elder ng iba't ibang sect, nagkasundo kami
na ang pagpili ng pinuno ay magkakaroon ng dalawang yugto ng pagsusulit. Ang unang yugto ay pagsubok sa spiritual energy. Ang lotus na ito ay nakadarama ng spiritual energy ng mga kalahok. Kung ito ay kanyang kinikilala, ang mga talulot ay bubukad. Kung mas maraming talulot ang bubukad, ito ay nagpapakita ng mas malalim na spiritual energy ng kalahok. Ang ikalawang yugto ay aktwal na labanan. Sinusuri nito ang kakayahan ng kalahok sa labanan at pagharap sa panganib. Pagkatapos ng dalawang yugto ng pagsusulit, batay sa performance ng bawat isa, pipiliin ang tunay na pinuno. Nakakatugon ito sa aking kagustuhan. Ang Lingqiao Sword Sect ay lubos na magsusumika. Napipilitang manood sa mga mapagunwaring taong ito na nag-aaway. Napakasayang ng oras. Tapusin na natin ito. Para makauwi na ako at matulog. Dahil SA, ang kalagayan ni Young Master Yiking ay hindi maganda. Si Young Master Yetsuanling ng King Chuan Sect ang siyang hahalili. Kumakatawan sa Red Flame Temple sa paligsahan. Nasaan SA Young Master Yi? Kailangan lang sumali sa unang round ng Spiritual Power Test. Pangalawang round, Physical Combat Test. Depende sa sitwasyon o ipapalik na lang ang ibang disiple. Marunong pala itong matandang to, pero kung hindi sasali sa paligsahan, walang kwenta yon. Sesh, ngayon ay ipinapahayag ko ang Spiritual Power Test. Opisyal na magsisimula. Una, pakisalubong ang Young Master ng Lingqiao Sword Sect, Zifang Yuncao. Pumunta sa Lotus ng Spiritual Awareness para suriin ang spiritual power. May dumating na gwapong Sword Cultivator A. Ang muka. Parang buto ng pakwan ang tabas. Kuya, positive. O negative? Positive. Hui, ang galing, ang galing. Kuya, binabati kita sa pagkakataong sampalin mo ako. Sige na, sampalin mo na ako. Ang sarap. Sobrang sarap ulit. Kuya, sampalin Montag ulit ako. Young Master Fang Yuncao, Dalawang Petals. Sunod, pakisalubong ang sect leader ng Mystic Sound Sect, Zi Hua Jinglu. May dumating na magandang dilag naman. Ate. Positive o negative? Negative. Ayos. Gamitin mo yung malambot mong kamay. Para sampalin ako. Ang sarap, ate. Ikaw talaga ang expert. Gano ka expert? Kasing taas ng 4 na palapag. Ang sarap, sampalin mo ulit ako. Sect Leader Hua, apat na petals. Sunod, pakisalubong ang leader ng Shadowless Tower, si Xiao Mayan. Positive o negative?
Ha? Positive o negative? Ano? Ano ba rules and laro? Sige na, bahala na. Negative. Edi ako naman ang magprepremyo sa'yo. Halika rito. Nakakainis tingnan, mukhang patay na tao. Umalis ka na, umalis ka na. Walang ni isang petal na bumuka. Si Xiaomian ay nagdesisyon na 0 ang iyong marka. Okay. Zunot. Malugod naming tinatanggap ang iyong master ng King Chuan Sect, si Ye Xuanling. Anong spiritual power meron sa Yixuanling? Kakabalik lang niya, dati siyang tanga. Tama, wala talagang kultivasyon o basehan ang tangang ito. Malaking kahihiyan ang mangyayari. Bakit ang tagal bago bumukad ang lotus? Tingnan mo, Tak. Talagang wala siyang spiritual power. Malaking kahihiyan na ito. Sampung petals, bong 10 petals. Ang aking Xuanling ang pinakamagaling. Master, Tingnan mo, 10 petals. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong kababalaghan. Buong 10 petals. Ginoong Xuanling, makikita. Napakalalim ng iyong internal energy at cultivation. Si iyong Master Ye Xuanling ang nagwagi sa 10 petals. Mga kasama. Ako ay swerte lang. Salamat sa pagpapaubaya. Walang kwenta ito. Interesting. Sa susunod na round, ako na ang bahala sa iyo. Mga kasama, tapos na ang unang round ng kompetisyon. Sunod, ang susunod na round ng pagsusulit. Praktikal na laban sa mga demonyo at halimaw. Sa loob ng Demon Subjugation Realm, maraming halimaw sa loob ng isang sandali. Ang makapatay o makasupil ng pinakamaming halimaw. Ang mananalo, tandaan ninyo, sa loob ng realm. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-atake sa ibang kalahok. Kapag napatunayan, agad na matatanggal sa pagpili ng Alliance Leader. Sa loob ng Immortal Alliance, hindi pinapayagan ang pagpatay sa kapwa. Sect Leader Yi. Ang praktikal na laban ay mapanganib. Kakabalik mo lang ang iyong lakas. Ay malayo sa iba pang 4. Bakit hindi? Ipapalit na lang ang ibang disipo. Young Master Yi. Sa pagpatay ng mga halimaw, walang pinipili ang espada, ang iyong puso at lakas. Ay napatunayan na, hindi mo na kailangang patunayan pa. Ang laban na ito, sa tingin ko, mas mabuti na huwag na sumali. Dahil kinakatawan mo ang Cheyenne Palace. Kailangan mong sumali, huwag kang mag-alala, ako ay. Sumali lang ng konti. Xuanling, anak kao. Ingatan mo ang iyong sarili, siguraduhin mong ligtas kang babalik. Inay, huwag kayong mag-alala. Apat na halimaw, 2 sa silangan, 1 sa hilaga.
At ang isa pa ay may kakaibang amoy. Interesting. Mga kasama. Ang ilusyon na ito ay mas malawak kaysa inaasahan. Puno ng mga halimaw. Ay sa mag-isa tayong lumaban, bakit hindi tayo magtulungan muna? Magtulungan? Kung magtutulungan, paano natin malalaman kung sino ang mananalo? At paano natin pipiliin ang leader? Sa tingin ko, dahil limitado ang oras, mas mabuting mag-isa na lang tayo. Kapag ako na ang naging leader, babalik ako para magdiwang kasama mo. Punong Ye. Ang swerte mo talaga sa mga babae. Wala na talagang oras, dapat na tayong umalis. Mukhang. Nagdesisyon si Punong Ye na mag-isa na lang. Ayokong maging pabigat kay Young Master Fang. Dito. Malamang naririnig na nila ang ingay at pupunta sa silangan. Samantalahin ko ang oras na ito. Kunin ko muna ang 2 halimaw. May batang lalaki palang napadpad dito, nakakatuwa. Ang gwapo mo naman, bakit hindi? Manatili ka na lang kasama ko, pangako kong hindi mawawala ang kaluluwa mo. At masisyahan ka sa mga babae. Mga simpleng ilusyon lang, nagmamalaki ka pa sa harap ko. Ang lakas ng amoy, ano ba ito? Amoy ng masamang espiritu, ikaw. Zino ka talaga? Ako ang Burning Demon Ancestor. Wuji, Ancestor, patawarin mo AKO. Hindi ko kayo nakilala agad, patawarin mo ako. sige, tumayo ka na, kailangan kitang katulong. Magpe-perform ako, napapagod na ako. Araw-araw na lang akong nag-arte. Ano man ang utos Montag, Ancestor. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Alam mo naman kung bakit tayo nandito. Para sa posisyon ng leader. Wala akong interes dito, pero ayoko rin itong mapunta. Sa taong hindi karapat-dapat. Opo. Pag-isipan ko. Si Fang Yunzhao ng Lingxiao Sect. Ay matapat, gusto ko siyang maging leader, sundin mo lang ang utos ko. Gagawin ko ang lahat ng iniutos mo. Susundin ko ang lahat ng utos mo, Ancestor. Hindi mo ako malalampasan, mamamatay ka na. Ang 2 halimaw na ito ay napakahirap talunin kung magpapatuloy tayo ng ganito. Baka hindi na natin kayanin. Pangulong Hua, ayos ka lang ba? Ano ang ibig sabihin nito, Panginoong Fang? Ang 2 halimaw na ito ay muntik ko ng talunin. Ang pag-atake mo ng ganito, baka naman gusto mong kunin ang kredito. Malubha ang sinasabi mo, Pangulong Hua. Nakita ko ang lakas ng 2 halimaw. At parang nahihirapan ka, Pangulong Hua. Kaya ako umaksyon kung talagang nag-aalala ka. Ang kredito sa 2 halimaw na ito ay mapupunta sa iyo, Pangulong Hua. Hindi ako interesado sa posisyon ng leader. Basta't mapanatili lang ang kapayapaan sa mundo. Tutubi ito? Oo. Kung gayon, hindi na ako magpapakumbaba, Pangulong Hua. Xiaomian, hayop ka. Hua Jinglu, nalason ka ng aking bulong na maruming puso. Hindi mo na magagamit ang iyong panloob na lakas. Kalahati ka na lang ng tao. Xiaomian, naglakas loob kang manloko ng kapwa mo. Hua Jinglu, Fang Yunzhao, ang 2 ninyo ay masyadong inosente. Pa sa araw na ito, ako ay nagretiro ng 10 taon upang mahubog ang bulong na maruming puso.
Ang teknik na ito ay tahimik na sumisira sa katawan at buto ng kalaban, at lumamon ng espiritual na lakas, na nagdudulot ng higit na sakit kaysa sa kamatayan. Ngayon, sa loob ng ilusyon na ito, papatayin ko kayong lahat. At ang posisyon ng leader ay natural na. Mapupunta sa akin si Xiao Mian. Xiao Mian. Nabalief ka na ba? Hindi ka dapat maging leader ng Immortal Alliance. Demonyo ka. Si Elder Aoyang at ang mga miyembro ng Immortal Alliance ay nasa labas, hindi ka nila papayagan kung kailangan. Papatayin ko rin sila, walang saysay ang pangarap mo. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Panginoong Fang, ang iyong matapang na espada, sa harap ng aking bulong na maruming puso, ay parang laro lang ng bata. Tanggapin mo na ang kamatayan. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng totoong lakas. Xiao Mian, ang iyong plano ay masyadong malinaw. Akala ka zinopia, pero dahil lang si Yiking ay nawalan ng kontrol. Isang walang pangalang tao, na pansamantalang pumalit, naglakas loob pa sa harap ko. Nagmamalaki, hindi karapat dapat na tumayo dito. Punong Ye, kakaiba at malupit ang sining ni Xiao Mian. Baka hindi mo kaya, mas mabuting umatras ka sa likod ko. Ngayon, kailangan kong sumugal para sa isang pagkakataon upang mabuhay. Xiao Mian, lumabag ka sa ipinagbabawal na sining. Tinalikuran mo ang kasunduan ng Immortal Alliance, karapat dapat kang mamatay ng 1000 bises. Huwag kayong magkatubiling pumatay. Lubusang patayin siya, ito ay isang mabuting gawa. Gustong patayin ako? Hindi ganun kadali. Naalala ko, ang Zhu Xinzao ay talagang galing sa demonic ancestor. Noong unang panahon, ito ay sining ng demonyong Fu Shanshu na kanyang nasakop. Bagamat malayo pa sa kasamaan ng demonic ancestor, ito ay isa sa mga maalamat at pinakamalakas na ipinagbabawal na sining. Yan, ang Zhu Xinzu ay isang simpleng sining lamang na aking nasakop. Mula sa isang maliit na demonyo, hindi ito dapat bigyang pansin. Hindi ko inasahan na itinuring itong kayamanan ni Xiao Mian. Kung dito ko sila papatayin, madali lang. Ngunit mahirapan akong magpaliwanag paglabas, masyadong magulo, sige na. Mas masaya kung susundin natin ang orihinal na plano. Kapatid na Yi, maglalabas na ng malakas na atake si Xiao Mian. Sisikapin kong labanan, ikaw naman, subukan mong matiis hanggang. Matapos ang isang sandali, kumakas mula sa ilusyon at humingi ng tulong. Gustong tumakas? Dahil nagpasya akong kumilos. Hindi ko hahayaang makatakas kayo at makahingi ng tulong. 2 tao, oras na para lumabas. Zeno? Mamatay ka. Kayong dalawa. Ako ang pinakinitan ninyo. Gagawin kong maglaho ang kaluluwa ninyo. Ngayong araw, hindi kami ang maglalaho. Dahil pumasok kayo sa gubat na ito, kailangan munang lampasan ninyo kami. Hindi, imposible. 10 taon kong pinag-aralan ang Zhu Xinzhao. Paano ako hindi makakalaban sa dalawang? Nilalang sa pagsasanay? Hanggal na ta. Alam mo ba kung sino ang iyong kinakaharap? Ako ay Epsilon. Binigyan lamang ng kaunting kaalaman ng isang dakilang tao, sapat na upang talunin ka. Imposible, lalabanan ka o kayo. Papatayin kita sa iyong kayabangan. Papatayin kita sa iyong pagkabulag. Paano ito nangyari? Ganyan lang ang kaya mo. Ako ang magtuturo sa iyo. Ang dalawang nilalang na ito, paano nila madaling natalo si Xiao Mian? Si Xiao Mian ang nakatalo sa amin. Imposible, hindi man lang makalaban sa mga nilalang sa pagsasanay. Yi Xianling. Lahat ba ng ito ay iyong ginawa? Manggagago. Kung hindi ako, matagal na kayong nawala sa mundo. Zino ka talaga? Paano mo nagagawa ang lahat ng ito? Kuya Ye, huwag kang magpakalalaki ngayon, itong ilusyon. May dalawang malakas na halimaw pa. Kailangan pa nating labanan sila.
Paano possible? Nawala na ang Zhu Xinzao. Paano nangyari yon? Sinabi ni Pangulong Hua. Si Xiaomian ay lumabag sa kasunduan ng Immortal Alliance. Nararapat siyang mamatay ang paglilinis ng pinto. Hayaan niyo na lang ang 5 pamilya na gawin ito. Tama, dapat kami mismo ang gumawa nito. Yetsuanling, ito na ang ika-4 kong tanong sa iyo. Zino ka talaga? Kung sasabihin ko ang totoo, Pangulong Hua, sa pagitan natin, wala nang iba kundi ang kamatayan. Sayang lang. Ayokong patayin ka ngayon. Kaysa maging kaaway mo. Ako. May iba pa akong gustong gawin sa iyo. Kung sasabihin na magwawakas ang ating ugnayan. Huwag mo nang sabihin. Huwag mo nang sabihin kailanman. Si Young Master Fang. Ito. Bakit ganito kalala ang sugat ni Xiaomian? Si Xiaomian, lihim na nag-aral ng Zhu Xinzao. Balak niyang patayin ang lahat sa Immortal Alliance Conference. Upang maging pinuno ng Immortal Alliance, malubhang paglabag sa kasunduan. Nawalan na siya ng kanyang kapangyarihan at lakas. Direkta ko siyang itinapon sa Chanlu Prison. Hindi na siya makakakita ng liwanag magpakailanman. Zhu Xinzao, hindi ba yon ipinagbabawal na sining ng demonyo? Si Tower Master Zhao ay naglakas loob na pag-aralan ito. Kaya pala kakaiba ang kanyang lakas. Dahil sa ipinagbabawal na sining. Traitor sa kapwa, tunay na kahiya-hiya. Tapos na ang Yue Yinglu. Pangulong Hua, huwag kang magsinungaling. Hindi magagawa ng aming Tower Master ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Tiyak na pinagsabuatan ninyo siya. Kayong tatlo ang gumamit ng masamang plano para sirain siya. Ayong mga walang hiya. Tama na, totoo ang lahat ng sinabi ni Pangulong Hua. Si Xiaomian ay para lamang sa sarili niyang kapakanan. Handang pumatay ng kapwa, sinubukang ipahamak kami. Kasuklam-suklam ang kanyang hangarin. Kaming 3 pamilya ay walang anumang alitan sa Juying Tower. Walang dahilan para kami pagbintangan. Kung kailangan ng patunay, ang mga sugat ko ay ebidensya na siya'y gumamit ng ipinagbabawal na sining. Mabuti. Kung ganito nga, si Xiaomian ay dapat parusahan. At dapat na alisin sa pagpili ng bagong leader. Mga tauhan, dalhin na siya. Mga kasama, matapos ang labanang ito, ang mga nanatiling nakatayo dito. Sie Fang Yunzhao NG Lingxiaos Wortsekt. Sie Hua Jinglu, Pinuno NG Xuanuin Geht. Et si Yek Xuanling, Lida NG King Xuan Sekt. Tingnan natin kung sino ang magiging bagong leader. Paano posible? Si Yitzuan lang na isang baguhan ay nakakuha ng 2 puntos. Hindi pwedeng mas mataas ang puntos ni Xuanling. Kaiser Kai Yang Master Fong at Leader Hua. May problema talaga dito. Naalala ko, hindi naman talaga napatay. Ang 2 halimaw na iyon. Bakit siya binigyan ng 2 puntos? Ang 2 halimaw na iyon ay lubusang sumuko kay Brother Yi. At sumusunod sa kanyang utos. Dapat bilangin iyon. Ang 2 puntos na ito ay para sana. Kay Fang Yunzhao. Pero hindi na natapos. Bukod pa riyan, kailangan pang suriin ang kanyang pagkatao. Elder Aoyang, may isang bagay akong nais ipaalam. Sa loob ng illusion, ako as si Leader Hua ay nagtulungan laban sa kaaway. Mas malaki ang nayambag ni Leader Hua. Ang 1 puntos ko ay dapat mapunta kay Leader Hua. Mga kasama, hindi namin pinatay ang 2 halimaw na ito. Ang aking 2 puntos ay ibibigay ko kay Young Master Fang. Dahil siya ang tunay na leader ng 5 great families. Ang kanyang katapatan at kakayahan ay kilala ng lahat. Mabuti. Kayong 3 ay puno ng kabutihang loob at pagmamalasakit sa kapakanan ng lahat. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong pagpapakumbaba. Ito ay tunay na biyaya para sa ating Immortal Alliance. Nakakamangha.
na ganito ang pagtatalo para sa posisyon ng leader. Dati ay laging nag-away-away sa mga ganitong pagpupulong. Mahal, zanay naziziyahan ka es alanggit. Nagtagumpay ang ating anak. Kung wala ang tunay na tagapagmana ng aming pamilya, kung wala akong personal na dumalo bilang si Yitsuyuan, ang pagpili ng pinuno ng Immortal Alliance, hindi ito dapat bilangin. Lumabas na si Ancestor. Malugod naming tinatanggap si Ancestor. Ako si Uyangtsin. Nagpapakumbaba kay Senior Ye, napakalaking karangalan na kayo ay lumabas sa panahong ito. Ang inyong kapangyarihan ay lumago ng malaki. Tunay na biyaya ito para sa Immortal Alliance at sa sangkatauhan. Ang posisyon ng pinuno ng Immortal Alliance ay napakadakila. Paano ito maaring mapunta sa inyong mga batang ito na pinili ng walang kabuluhan? Talagang walang katuturan, ang pagpupulong ng Immortal Alliance ay isang mahalagang pangyayari para sa lahat ng matuwid. Ang pagpili ng pinuno ay para sa pagpili ng mga karapat-dapat upang labanan ang mga kaaway. Ang mga patakaran at taliksahan ay pinag-usapan ng mga matatanda ng bawat pamilya. Kung mayroong anumang pagkakamali, sana itama ni Senior Yi. Kung nais mong pamunuan ang buong Immortal Alliance, dapat mayroon kang kapangyarihang walang katulad, ngunit kayong mga bata. Paano ninyo mapamumunuan ang mundo? Paano ninyo malalabanan ang mga kaaway? Ako ay nag-alala para sa sangkatauhan, kaya't napilitan akong lumabas at magpasya na maging pinuno ng Immortal Alliance. Senior Yi, ayo ay iginagalang at mayroong di pangkaraniwang kapangyarihan na walang katulad sa mundo. Ngunit, ang pagpili ng pinuno sa pagpupulong ng Immortal Alliance ay isang tradisyon na ipinasa sa loob ng libu-libong taon. Ang ganitong desisyon ay marahil ay hindi angkop. Ako ay isang tagapagtatag ng isang sekta na may malaking kapangyarihan. Kung hindi dahil sa awa ko sa sangkatauhan, bakit ko lalabas at upo bilang pinuno ngayon? Ay bababa ako upang maging pinuno. Sino ang sumasang-ayon? Sino ang tututol, Ancestor Yi? Ang pakikipagkumpetensya sa mga batang ito para sa posisyon ng pinuno, hindi ba? Ito ay parang pang-api sa mga bata. Ano ba ang alam mo? Si Ancestor Yi ay ang pinakamatanda sa kasalukuyan. At siya ay handang maging pinuno. Ito ay biyaya para sa ating lahat. Tama. Ang kapangyarihan ni Ancestor Yi ay hindi masukat. Kung siya ang maging pinuno, tiyak na masusupil niya ang lahat. At sa dakong huli, kahit anong masasamang nilalang, Ay hindi magiging kalaban ng Immortal Alliance. Uyangtsin, tanong ko sa iyo, bakit hindi nakita ang aking apo sa pagpili ng pinuno? Nazen siya, Senior Yi, S.I. Yiching. siya ay nagkaroon ng aksidente sa pagme-meditate at nawala sa sarili. Kasalukuyan siyang nakakulong sa King Chuan sect at si Yetsuanling. Ang pinuno ng King Chuan sect ang kumakatawan sa kanya. Ano, ang aking apo na si Yiking ay nawala sa sarili. Yitsuanling, saan ka galing? Mga aso't pusa, naglakas loob kang humalili sa kanya sa laban. Hindi ba't si Yesong ang puno ng King Chuan sect? Papuntahin mo siya rito. Si Yesong, siya. Lolo Ye, ang bagay na ito ay hindi masasabi sa ilang salita lamang. Yesong. Siya ay napatay na. Napatay? Anong kasalanan ang kanyang ginawa? Ayong mga hayop, hindi man lang kayo humingi ng pahintulo sa akin. Nagpakamatay kayo ng aking mga alagad ng pamilya Ye. Lolo Ye, pakiusap, huwag po kayong magalit. Ang pagkamatay ni Yesong ay walang kinalaman sa amin. Siya ay nag-aral na masamang sining at kinain ng kanyang sariling nilikhang demonyo. At ang kasuklam-suklam na halimaw na bunga ng kanyang kasakiman. Bago siya namatay, aminado siya sa pagpatay sa kanyang kuya. At kay Yishuanling na Yang Master. Binigyan niya ng sumpa ng kaluluwa. Ginawa siyang tanga. Si Young Master Yiching. Noong pinatay niya ang halimaw, bigla siyang nawalan ng kontrol. Ano? Halimaw ng kasuklam-suklam? Sumpa ng kaluluwa? Bastos. Ang bastos na ito. Dinungisan ang dangal ng pamilya Ye. Sinira ng gagong ito. Lolo Ye, pakiusap, huwag po kayong magalit. Teka, sa pagkakaalam ko, walang nakakagaling sa sumpa ng kaluluwa na nagpapabaliw. Bakit siya gumaling? Napaka-special. Lolo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pinakamakatwirang paliwanag. Ang demonyong ito ay gumamit ng masamang sining na nagpawala sa kontrol ng aking apo na si Yiking at pinagbintangan sina Yesong at ang kanyang asawa.
Ang lakas ng loob mo. Naghasik ka ng gulo sa loob ng aming sect. Pumatay ka ng mga inosente at sinaktan ang mga miyembro ng pamilya. Kung aminin Montag, Gayon at Suzuko, baka ako ay maging mabait. At iwanan ko sa iyo ang iyong buong katawan. Lolo Ye, malaki ang inyong sinabi. Ang katotohanan ay malalaman din. Kung pag-uusapan ng pagpatay sa kapwa, pagtataksil sa pamilya, at pagpapalago ng kasamaan, dapat kayong magtanong muna kay Yesong at kay Zhao. Ikaf na demonyo. Ngayon ko malalaman kung matigas ang iyong bibig o ang iyong buto. Lolo Yi, sandali lang po. Pangin Zhao, nawawala ka na ba sa sarili mo? Ito si Lolo Yi ng pamilya Yi. Bakit ngayon kapia? Nagpapazikat? Nakipaglaban ako sa tabi ni Brother Yi. Isusugal ko ang aking buhay. Si Brother Yi ay hindi demonyo. Pakiusap, Lolo Yi, bigyan niyo po si Brother Yi ng pagkakataong magpaliwanag. Ako si Hua Jinglo, ang pinuno ng Mystic Sound Sect. Pakiusap, bigyan po ng pagkakataon ang iyong master ng Yi family na magbigay ng paliwanag. Mga kabataan ng Sword Set at Mystic Sound Sect. Ngayong araw na ito, dahil sa respeto sa inyong mga nakatatanda, bibigyan ko siya ng pagkakataong magsalita. Kung masasabi mo, kung paano ka nakabawi, maaari kong isipang patawarin ang kanyang buhay. Nasabi ko na ang lahat ng dapat ipaliwanag. Malaki ang pinsala ginawa sa akin Yesong at ang kanyang pamilya. Ngunit ako pa ang pinarurusahan mo. Nasaan ang hustisya? Wala na akong ibang sasabihin pa. Walong haya. Nangangahas ka pang magsalita ng ganyan? Huhulihin kita ngayon din. At nahihirapan. Hindi ako naniniwalang. Hindi ko malalaman ang mga lihim mo. Lolo Yi, pakiusap, huwag po kayong magalit. Ang Young Master Yi ay miyembro ng Immortal Alliance at marami siyang naitulong sa Alliance. Kahit na may pagdududa sa kanyang pagkatao, dapat sundin ang mga alituntunin ng Immortal Alliance. Tigil ang ingay. Mula ngayon, ang aking mga patakaran ang mananay. Sinumang ayaw, lumabas. Lolo Yi, seryoso ka ba sa ginagawa mo? Kayong mga ito lang ang nangangahas na sumalungat sa akin? Lolo, huwag mong ipilit ang mali. Kung magpapatuloy ka sa ganito, lalabanan mo ba ang buong Immortal Alliance? Katava-tava, ayong mga walang kwentang kabataan. Nangangahas pang kumatawan sa Immortal Alliance? Elder Ouyang, kung magiging leader ng Alliance ang Patriarch Yi na ganito ang ugali, paano magkakaroon ng kapayapaan sa mundo? Ngunit ang kanyang lakas at kakayahan ay walang kapantay sa kasalukuyan. Napakahirap pigilan siya. Tama. Sa kasalukuyan, ako ang pinakamalakas sa buong mundo. Payo ko sa inyo, kalimutan nyo ang mga hindi dapat na plano. Pagkatapos kong parusahan ang batang ito, kayo naman ang asikasuhin ko. Patriarch Yi. Isa kang iginagalang na pinuno, isang taong hinahangaan ng marami. Ang ginagawa mo ngayon, ano ang pinagkaiba sa mga demonyo? Hindi ka ba natatakot na mabulyawan ka ng buong mundo? Kawalang galang. Nang insulto ka sa akin, tinawag mong demonyo? Akala mo ba hindi kita kayang patayin? Patriarch Yi. Nasa puso ng tao ang hustisya. Kung talagang wala kang dahilan para labanan ako ay handa. Hindi rin ako maghihintay na mamatay. Kung hindi ninyo matutunan ang paggalang, mga bata, kung hindi ninyo susundin ang aking bilin, huwag ninyong sisihin ang inyong sarili. Ito ay Yixuyuan. Nangangahas ka na gumamit ng bawal na sining sa pagpupulong ng Immortal Alliance. Gusto mo bang maging kaaway ng buong Immortal Alliance? Ang Immortal Alliance ay akin, at ang buong mundo ay magiging pag-aari ng pamilya Yi. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Walong haya. Yixuyuan. Huwag mong ituloy ang iyong kamalian, bumalik ka sa tamang landas. Noong una, si Wuji ang pinakamalakas sa mundo, dahil sa kanyang pag-aral ng Yin Gisha. Ngayon, wala na si Wuji sa mundo. Ngunit ako, natutunan ko ang banal na sining na ito, at tiyak na papatayin ko kayong lahat, mga langgam, upang may tatag ang aking imperyo. Master, wag po. Master, Zeno PA. Ang tunay na Yin Gisha
ay ang pagdakip sa mga malalakas na halimaw at pagkuha ng kanilang kapangyarihan at kaalaman. Ilang dekada kong ginawa ito at ngayon ako ang pinakamalakas. Siya ay baguhan pa lamang, malayo pa ang kanyang narating. Hindi pa niya kayang talunin ang mga halimaw. Mga bata na walang kakayahan. Mabuti na rin. Gagamitin ko ang inyong dugo upang kulayan ang trono ng leader. Yixu Anling, ang aking apo na si Yiking, ay nawalan ng sarili sa teritoryo ng King Chuansek. Ikaw, bilang leader ng King Chuansek, ay may pananagutan. Walang dahilan para tumanggi. Ngayon, papatayin kita ng dahan-dahan. Upang mabigyan ng hustisya ang aking apo na si Yiking. Lolo, huwag po. Lolo, pakiusap, huwag mong saktan ang aking anak. Ang buhay ko ay walang halaga. Kung gusto mong magalit, kunin mo ang buhay ko. Maaari mong kunin ito anumang oras. Pakiusap, Lolo. Ang aking anak, wala siyang alam, wala siyang ginawa. Ina, huwag mo siyang pakiusapan, ang kanyang apo na si Yeking. Ay mayabang, hindi niya naintindihan ang libro at pinilit niyang mag-alis ng masamang espiritu. Kaya siya nawala ng sarili niyang kasalanan. Wala akong kinalaman dito. Ayabang mong bata, nangangahas kang sumago sa akin ngayon. Papatayin ko ang iyong ina at ikaw. Pira-pirasuhin ko kayo. Tama na. Hindi. Imposible. Ikaw, hindi ka namatay. Ikaw ang demonic flame ancestor Wuji. Ano? Matandang gago. Nadismaya ka ba nang makita mong buhay pa ako? Imposible noon. Noon, naalala ko, pinagsama ko ang lakas ng buong mundo. 5 pamilyang magkakasama, ikaw. Tiyak na tinamaan mo ako at sumabog. Hindi ka pwedeng buhay, impossible. Ikaf si Wuji, iyong anak kao. Ganun lang ang lakas ng isang mortal. At gustong mong sirain ako. Matandang traitor. Kung hindi ka nagsamantala noong panahon ng gulo, sa inyong 5 pamilya, ganyan lang ang kayang gawin. Hindi kayang talunin ako. Noong labanan sa bundok ng patay, mas gugustuhin kong mamatay kaysa ibigay ang Yingi Sha manual. Walang makakaalam sa mundo. Pero paano napunta sa'yo, isang taong may masamang hangarin? Noon. Sa labanan kasama ang demonic ancestor, ang mga ninuno ng 5 pamilya, pumunta sa bundok ng patay. Nanggako na kukunin ang Yingu Isha manual. Ikaf lang. Ikaw lang ang nakabalik na buhay. Noong sinabi mo, hindi mo nahanap ang manual. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang pumatay sa kanila. At kinuha ang manual. Lihim mong pinag-aralan ang Yingi Sha. Ikaf. Tama. Ako ang pumatay sa kanila, ako. Pinatay ko ang mga matatandang hadlang. At nakuha ang manual, anon gayon. Wuji, akala mo ba na hindi ka namatay, makakapigil ka sa akin? Ngayon, ganap na ang aking kapangyarihan, kayong mga langgam. Mamamatay rin kayo ngayon, ano pa ang silbi ng pag-alam? Ngayon, tatapakan ko ang mga bangkay ninyo, at tamumunuan ko ang buong Immortal Alliance. Mga walang kwentang kulto. Nagmamalaki pa ng ganap na kapangyarihan sa harap ko. Matandang traidor, nabuhay ka ng ganito katagal, pero hindi mo alam ang tunay na kapangyarihan ng Yingi Sha. Hindi man lang naabot ang balahibo. Sayang ang pagnanakaw mo ng sekreto, ilang taon ka nang nagsasanay. Ang tunay na Yingi Sha, hindi kailanman pagpatay. Ang esensya nito ay ang pagsakop sa lahat ng demonyo sa mundo. Para sa aking kapakinabangan. Wuji, tumigil ka sa kakulitan, handa ka na ba? Imposible, imposible. Noong araw, nang masanay ko ang teknik na ito, nilakbay ko ang impyerno. Sinakop ko ang lahat ng gumugulong na demonyo at multo sa mundo.
Sinakop ko ang kanilang kaluluwa, lakas, at espiritu. Pinagsama-sama ko sila sa Jiuyu Prison, pinabago ko sila. Nakuha ko ang pamamaraan, ito ay ang misteryo at tunay na layunin ng Yin Gisha. Imposible, ikaw ay isang masamang espiritu. Paano ka? Naging tagapagligtas laban sa kasamaan? Huwag kang magsinungaling. May galit ako at ipaghihiganti ko ito. Pero hindi ako pumapatay ng inosente. At hindi ako nadadala ng pagnanasa at masamang hangarin. Hindi tulad mo na masama ang ugat. Paano ka makakakuha ng mabuting landas? Noong araw, upang ang mga sinaunang halimaw na aking sinakop, ay hindi mo rin magdulot ng kapahamakan. Hindi ko ginamit sa inyo ang Yin Gisha, mabait ako. Ngayon, kalaban ko ay isang amateur. Lahat ay nasa aking kontrol. Hayaan mong makita mo. Ito pala ang tunay na Yin Gisha. Impossible, impossible. Imposible. Paano may ganitong lakas sa mundo? Imposible ito. Ano ang sinabi mo kanina? Ipakita mo sa amin ang tunay na lakas. Ngayon, ang linyang ito. Ibabalik ko sa iyo ng buo. Ako ang pinakamakapangyarihan sa Immortal Alliance. Ako ang number 1 sa mundo. Ako ang leader ng Immortal Alliance. Mamatay ka. Ako ang leader, ako ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Ako si Yixuyuan. Wuji, imposibleng hindi ka namatay. Bilang tao, huwag masyadong masama at mayabang, tingnan mo. Dumating na ang parusa, nawala ang iyong kung fu, nasira ang iyong mga ugat. Ang kung fu, hindi mo na ito may pagpapatuloy. Mahihirapan ka ng kumain gamit ang chopsticks, sa hinaharap, iwan mo ang kasakiman. Maging mabuting tao ka na lang. Papatayin kita. Sarili mong kasalanan. Ang dakilang founding master ng Qian Palace ay nagwakas sa ganitong kalagayan ng kabaliwan. Sayang naman. Hindi ko inaasahan. Ako si Fang Yonsao, SA Buhay Kao, ay nagkaroon ng pagkakataong makita ang tunay na Yin Gisha. Talaga. Napakasaya ko. Brother Yi. Ang puso ko'y humahanga, isang guro at huwaran. Umalis ka diyan, huwag mong agawin ang lalaki ko. Ikaf na bata. Ikaw na ninuno. Magaling kang magtago, pero ito rin ang nagpatunay. Na tama ang pagpili ko ng lalaki. Iniligtas mo ang buhay ko, ako si Hua Jinglo, ay handang ibigay sa iyo ang posisyon ng leader. Mulan gayon. Ako'y magiging babae sa likod mo. Jinea, bakit Montag ako kinuot? Paumanhin, Master. Nawalan ako ng kontrol, Ajin. Naiintindihan ka o. Young Master Yi. Lolo Wuji. Tanong ka o lang, may asawa ka na ba? Ganito pala. Ikaw ay may malaking utang na loob sa aming pamilyang Aoyang. At iniligtas mo ang sangkatauhan, kaya ipinapahayag ko, na ibibigay namin ang aming fairy, Uyang Jin. S.A. iyo. Hayag ka ba? Ako. Payag siya, payag ka ba? Lolo Aoyang, ano ba ang ibig mong sabihin? Ako ang unang nagsabi nito. Bakit kayo nag-agawan, ganyang volley? Hindi, pumayag na siya. Si Juan na leader, paano niya nasabi na ibibigay ang posisyon ng leader ng Alliance? At maging babae sa likod mo, ganito ang sinabi. Ang tunay na bayani ay hindi tinatanong ang pinanggalingan, kahit maging demonyo. Ay kayang yumuko ang mga fairy, papatayin kita. Ano na naman ito? Si Iyao, nagpractice ng ipinagbabawal na sining. Ang kasamaan at pagnanasa niya ay napakalakas. Ang si Iyao na nilikha ay hindi pangkaraniwan. Ang angka ng Ye, mapagpanggap at mapagkunwari. Ay paulit-ulit na naglalabas ng ganitong demonyo, talagang bulok at dapat patayin. Hayop ka. Dahil ipinanganak sa kasamaan, dapat bumalik sa impyerno, pumasok ka na. Yexuyuan, puno ka ng kasalanan, sumama ka na rin.
Tingnan mo kung ano ang tunay na impyerno. Ang galing, ang lakas. Lumang Wuji. Hindi ko pa nakikita ang ganoong kalakas na kapangyarihan. Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang tunay na lakas, at hindi mo. Ginamit ang lakas na ito para manako. Kumuha ng kayamanan at kapangyarihan, talagang bihira. Ngayon ay malinaw na ang lahat, nakita nating lahat. Ang mga kasalanan ni Yetsu Yuan para sa sariling kapakanan. Pinatay niya ang kapwa, nagnakaw ng ipinagbabawal na sining. At handang pumatay ng maraming tao, habang si Lumang Wuji. Sa kanyang sariling lakas, nagligtas sa Immortal Alliance sa panganib. Kapatid na Yi. Hindi. Lumang Wuji, kahit na nagsanay ka ng ipinagbabawal na sining, gumamit ng demonyong paan. Ngunit ang iyong puso, mas maliwanag kaysa sa mga nagpapanggap na mabuti. Ngunit puno ng kasamaan, daang bises na mas mabuti. Tama. Ang yin siya na ginamit ni Lumang Wuji, kahit ipinagbabawal na sining. Ngunit ginamit niya ito para supilin ang mga demonyo at linisin ang mundo. Hindi lang niya inilagay ang mapangwasak na demonyo sa Juyu. Pati ang puno ng kasalanan si Yetsu Yuan Ay itinapon sa impyerno, ito ay tunay na. Biyaya para sa lahat ng tao. Tama ang sinabi mo. Si Yetsu Yuan ang tunay na demonyo. Si Lumang Wuji ang nagligtas sa atin. Iniligtas niya ang lahat sa Immortal Alliance. Lumang Wuji. Sinabi mo noon, lahat sa mundo ay may depekto, pati ang dakilang daan. Ngayon ko lang naintindihan, ang pagkakaiba ng mabuti at masama ay hindi sa sining. Kundi sa puso, ang ginawa mo ay tunay na. Huwaran, ang Lingqiao Sword Set ay handang sumaksi para sa iyo. Ang kapangyarihan mo, Hua Jinglu ay lubos na humahanga. Ikaw ang pinakamalakas sa mundo, nagligtas sa Immortal Alliance sa panganib. Ang mga paratang sa iyo, ngayon ay alisin namin. Elder Ouyang, Young Master Fang. Ako si Hua Jinglu, muli kong iminumungkahi. Nagawin si Elder Wuji bilang pinuno ng Immortal Alliance. Maligayang pagdating sa pinuno, maligayang pagdating sa Lumang Wuji. Pinuno. Mga kasama, kalmahan nyo, salamat sa inyong pagmamahal. Ang posisyon ng pinuno, wala akong interes dito. Ano ang sinabi mo? Hindi, Lumang Wuji. Ang posisyon ng pinuno ay para sa kapakanan ng lahat. Sino pa ang karapat-dapat kundi ikaw? Huwag kang magbiro, ikaw ang pinakamalakas sa mundo, maliban sa iyo. Ako si Hua Jinglu, wala akong ibang kinikilala. Lolo, tapat ang aming hangarin. Naituring kayo bilang aming pinuno. Sa buong buhay ko, ako'y nakipag-agawan, naging mapuso. Para sa kapangyarihan, tinalikuran ko ang mundo. Wala na akong hinahangad, ngayon ay napatay ko na ang aking kaaway. Nawala na ang dumi sa pangalan ko, natupad na ang aking hangarin. Dahil sa alaala ni X1 Ling. Ako'y muling nabuhay, natupad ko na rin ang aking pangako kay X1 Ling. Naipagtanggol ko ang kanyang ina. Mahalaga ang karanasang ito, naramdaman ko ang damdaming matagal kong hindi naramdaman, mga kasama. Ang dakilang layunin ng Immortal Alliance, ipagpatuloy nyo. Natapos na ang misyon ko, wala na ako rito. Oras na para umalis. Huwag kang umalis. Hindi ka pwedeng umalis. Anak ko, nasaan ang aking Xuanling? Saan siya pupunta? Huwag kang mag-alala. Ang iyong anak na si X1 Ling, buhay pa siya. Ang katawang ito, dapat na ibalik sa may-ari. Bumalik na ako sa aking katawan, ina. Ako'y bumalik na. Xuanling, totoo bang bumalik ka na? Ako, ina, pakiramdam ko, parang wala na akong sakit sa katawan, hindi ko pa naramdaman. Ang ganitong ginhawa, pakiramdam ko. Parang nabuksan ng lahat ng aking mga ugat, ang gaan ng pakiramdam. Ang mga ugat ng batang ito ay nabuksan na. Huli na buo ang kanyang spiritual root. Ngayon ay isa na siyang bihira sa pagsasanay. Dapat ninyo siyang pag-ibayuhin. Tapos na ang lahat, alis na ako. Brother Yi, vala na ziya. Isang lalaking mahirap unawain. Wuji. Sa buong buhay ko, ikaw lang ang pakakasalan ko.